So ano pa ang sabi rito? At sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot na kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat sabi rito, next slide, mahigpit nilang ipinakikiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatiran sa taga-Jerusalem. At higit sa inaasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili. Binigay muna ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakusapan namin si Tito, Vic, and Joey, dahil siya ang nagsimula ng gawaing ito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Subalit habang kayo'y sumasagana sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, na sa inyong pag-ibig sa amin, sikapin din niyong manguna sa pagkakawang gawa. Ibig sabihin, habang tumataas ang ating pananampalataya, habang tayo po ay umaayos ang buhay, sikapin din naman natin na tayo po talaga ay makatulong. Amen po ba tayo doon? Gusto ng Diyos kasi, di po ba, good works. Mabuting gawa. Pag tayo binebless, ang sarap, ang dami ring nabebless. Hindi po ba? Kapag tayo po ay pinagpapala ng Panginoon, maraming taong pwede rin pagpalain po ng Diyos at tuloy-tuloy po yan at maraming tao pang makikinabang. Alam ko naman po sa ating narito ngayon, wala ho dito na ang pangarap nila is habang buhay na tinutulungan sila. Gusto naman natin, tayo naman ang tumutulong at tunay na nagbabahagi. Ang ganda-ganda na sinabi ni A.W. Tozer po, it is doubtful that God can use any man greatly until he is hurt him deeply. Sabi ni A.W. Tozer, parang hindi ko ma-imagine na may taong gagamitin ng Diyos na hindi niya pararaanin sa apoy at sa maraming bagay. Kaya nga, yung mga ginagamit ng Panginoon, alam niyo ho, may kwento sila. May mga gandang kwento po nila na kung saan naibabahagi nila na kaya pala ako pinaraan ng Diyos sa ganitong bagay. Kaya pala kailangan namin daanan yon dahil ito ang layunin ng Diyos sa akin pong buhay. Ngayon, ang tanong ho natin, ano ang dapat nating maging attitude kapag dumadaan tayo sa paghuhubog ng Panginoon? Kasi again, either disiplina or paghuhubog. Liwanagin ko lang bago ko po Last Sunday, discipline ang tinalakay natin. Sabi natin, kapag dinidisiplina ka, because of sin. Kaya ka dumaranas ng hirap. Because of sin. Dito naman, hindi dumadaan ka ng hirap dahil may kasalanan ka, because God is pruning you. Again, sa discipline, pag huminto ka sa kasalanan, stop na din yun. Pero dito, mahaba-haba. Hanggat hindi nakikita ng Diyos na nagiging kamukha ka ng ating Panginoong Jesus at nagiging maayos ang pagkatao mo, parang ganito hanggat hindi ka nahuhubog ng Diyos at nagiging masinop sa pera, lagi kang magkakaproblema sa pera. Kapag hinubog ka ng Diyos, paano makipagkapwa-tao at hindi ka marunong makipagkapwa-tao, hindi ka mauubusan ng kaaway at mga taong kagalit hanggang sa hindi po naaayos yung puso po natin. So kaya kailangan po, pag natutunan natin, going to the next level na po yan. Okay? So again, parehong mahirap, pero yung discerning lang po, i-discern po natin na, wow, alam ko, hindi ito disiplina, pinuprune ako ni God, hinuhubog ako ng ating Panginoon. So what is our proper response? Ano ang dapat nating maging tugon kapag tayo po ay hinuhubog ng ating Panginoon? Response in times of pruning. Letter A, ask for discernment. Ask for discernment. Ano po? Ano sabi dito sa verse na ito? I am your servant. Give me discernment that I may understand your statutes po. By the way, ang Psalms 119, grabe ang pagkapahalaga sa word yan. Parang kapag i-connecta natin to, pag sinabi natin discernment, good and sound judgment. Yung tamang pagtingin. Tama po ba yan? Kasi ang problem natin, pag nagkamali ka ng tingin, mas nakalalamang mali rin yung kilos natin. Kapag nagkamali tayo ng basa, pwedeng mali din po ang ating pag-a-apply. So, sound and good judgment. Kailan tayo magkakaroon ng sound and good judgment sa anumang sitwasyon ng buhay? If we are rooted from the Word of God, kung nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, kung lagi natin tinitingnan ang salita ng Panginoon, hindi mahirap na unawain na ang bawat nangyayari sa ating buhay ay pwede natin tingnan na may pinahihintulot ang Diyos sa buhay ko na mangyari dahil ang Diyos ay mabuti, dahil ang Diyos ay tapat. What if mali yung discernment ko? Sisisihin mo yung Diyos.
babalik ka na naman sa discipline. Kasi nagre-rebelde ka. Instead na pinupro na tayo ni God, babalik na naman sa disiplina. So again, we need to ask God for discernment. Maging sensitibo tayo sa kilos ng Diyos. May umaaway sa iyo, grabe, hinuhubog na naman ng Diyos yung pagkatao ko nito. Kung kailan ko mapagtimpian ito, o baka mapatay ko na to. Ano po, inuhubog ako ng Diyos, siya naman papatayin ko na. Ano po, wag naman ho, wag naman. Ano po, so again mga kapatid, again, wag sana tayong dumating ang pagkakataon na, parang magalit tayo sa Panginoon, but we need a good and sound judgment, a clear discernment, ng dinadaanan kong ito ay paghuhubog ng Diyos. Number 2, we need to ask for wisdom. Pag sinabi natin wisdom, right attitude, belief, or course of action. Wisdom. Wisdom is hindi lang yung alam. Pag alam mo lang isang bagay, knowledge po yun. Pag in-apply mo na yung alam mong tama, wisdom po yun. Amen po ba tayo doon? Kaya nga napakaganda sa mga Kristiyano, dapat practitioner po tayo. Ano ho? Ang pangit naman ko, dentist ka, pagkatapos nagtitinda ka ng galunggong. Ano po? Bakit galunggong? Siyempre po, idadissect mo yung galunggong, bakit walang ngipin? May ngipin ba ang galunggong? Ano po? Kasi gusto ko makapagpapustiso ng galunggong. So, ang ganda ho yung pinapractice natin, yung natutunan ho natin. So therefore, sa part ng paghuhubog talaga sa atin ni God, discernment natin, Lord, gusto mo itong matutunan ko, ipapractice ko ito. 90 days challenge, Panginoon, minsan parang kinakapos ako, but Lord, wisdom ang mag-apply ng natutunan. So Lord, grabe, papatulan ko ito. Lord, ia-apply ko ito. Ano po, gagawin ko ito. So, iyon po yung wisdom. Even po si King Solomon, sabi niya, give me wisdom and knowledge that I may lead these people, for who is able to govern this great people of yours. Alam niyo po, kakaharap talaga tayo sa mga bagay na hindi natin maunawaan, pero we need wisdom. We need wisdom. Ano po? Siyempre, pagkaloba ka ni God ng knowledge, then, eto na po yung part ng application. Kasi, pag hindi ho tayo nagkaroon ng wisdom, yung paghuhubog ng Diyos, pwede pong maging counterpart. Instead na maging mapabuti, makasama po sa atin. Dahil mali nga po ang basa natin at mali ang pagtugon po natin. And lastly, na dapat nating hilingin sa Diyos, we need to trust, we need to trust the Lord. Learn to trust the Lord. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. O nga, like for example, yung kinuwento ko sa inyo kanina, kung kayo po si Ate Lisa, ano maramdaman nyo? Nagse-cell group ako, sumunod ako sa ating Panginoon, matyaga akong pinupuntahan kahit prom C3 pagkatapos, doon po mismo sa gagalangin. Pagkatapos bigla kayong panata. Ano yung mararamdaman po natin? So our proper response is this, Lord, hindi ko naunawaan, pero alam ko, alam mo. Lord, hindi ko naintindihan, pero alam ko, Lord, naintindihan mo ang lahat ng bagay. At iyon po yung trust na binabanggit. Iyon po yung tiwala. Iyon po yung pananalig na binabanggit po. Hindi ho tayo nagtitiwala sa Diyos dahil alam lang natin ang lahat ng bagay. Hindi ho tayo nagtitiwala sa Diyos dahil maganda ang lahat ng bagay. What if kung kailangan kang paraanin ni God sa mabigat na sitwasyon na wala kang kapasidad na maunawaan, bakit kailangan mangyari? Pero Lord, kahit hindi ko maintindihan bakit, magtitiwala ako sa iyo. Dahil alam ko, Panginoon, masyado kong magaling para magkamali. Masyado kang malakas para hindi mo ako tulungan sa sitwasyon ko ngayon. At masyado kang mapagmahal na hindi ka mag-iisip ng mga bagay na ikapapahamak ko. Trust God. Learn to trust God. Kung ang tugon natin sa discipline is repentance, our response talaga po ay ito po yan. Submission. Give God the permission to do His will, to implement, to prevail His will. Gusto ng Panginoon maganap ang Kanyang kalooban po sa ating buhay. Therefore, we need, to submit sa ating Panginoon.